Dito lang iyon. Si Songjik siya ng nursing class 3? Hindi ba wala siyang boyfriend? Balita ko sa labas, puro hindi magagandang trabaho ang ginagawa niya. Sino kaya ang ama ng batang iyan? Hindi totoo iyan. Hindi ganyan ang nangyari. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Tumawag na kayo agad sa 911. Songjik siya, dahil seryoso ang nangyaring ito, kailangan kong ipaalam sa mga magulang mo. Ma'am, kayo po ba iyan? Si Zixia ba ay nakakuha na naman ng scholarship? Ano? Sinong walang hiyang lalaki ang gumawa nito? Zixia, pupunta na si Papa sa school. Huwag kang mag-alala. Parating na si Papa. Hello? Hello? Tatay ni Zixia? Ma'am, ano pong nangyari sa papa ko? Ang papa ko. Ang papa ko. Hoy, Zixia. Lalabas na? Ang bata. Anong gagawin natin? Nakatawag na ba sa 911? Itali ang pulang sinulid para sa masaganang lahi. Dalangin ko sa langit na gabayan si President Pei na mapuno ng kayamanan at swerte at magkaroon agad ng anak. Kung ayaw ninyong maparusahan, ngayon din, umalis na kayo. Kayo talaga. Lola, wag na po kayong manggulo. Ako pa ang nanggugulo? Magtatatlumpo ka na, pero hindi ka pa rin kasal? Gusto mo bang ang pangalan ng pamilyang Pei ay mawala na lang sa mga kamay mo? Ayoko sa mga babae. Yung mga babaeng makakapalang makeup, masulyapan ko lang sila ay nasusuka na ako, lalo na ang magpakasal at magkaanak. Kung ganoon ay humanap ka ng hindi mo kinasusuklaman. Wala akong pakialam. Basta't magkaroon ako ng apo sa tuhod, ang daan-daang milyong dolyar nating ari-arian, ibibigay ko lahat sa kanya. Sige ba, hindi ba't nagritual na ang mangkukulam na iyon kanina? Baka sakaling pakinggan tayo ng langit at maya-maya lang ay bigla ka na lang hulugan ng bata mula sa itaas. Ikaw talaga. Master Pei, old madam, masamang balita po. Sa may pintuan, may biglang lumitaw na bata. Siya. Naku, napaka-cute naman ng batang ito. Salamat sa langit, binigyan ang ating pamilyang Pei ng isang apo sa tuhod. Ikaw na bata ka, hindi ba sabi mo ayaw mo sa mga babae? May anak ka na. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Hindi ko po anak yan. Tingnan mo, kamukhang-kamukha mo siya noong bata ka pa. Siguradong ikaw na bata ka ay may kung saan-saang babaeng kinalantare. Posible kayang siya iyon. Ang init. May doktor ba rito? Saan ka pupunta? Hoy, halika rito. Halika rito, sabi. Ginoo, gumalang po kayo. Nandito ako para mag-intern. Hindi para sa kung ano paman. Nagmamalinis ka pa? Nagtrabaho ka sa marangyang ospital na ito. Hindi pa para humanap ng mayaman. Miss Nurse, katatapos lang ng operasyon ko sa Almoranas. Masakit ang likuran ko. Tulungan mo akong suriin ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nilagyan ko ng gamot ang tubig mo. Hindi ka na makakatakas. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ikaw. Bakit parang hindi ako nandidiri sa kanya? Hindi ako nadidiri sa kanya? Walang hiya. Nirentahan ko ang buong palapag na ito. Paano ka?
Master Pei, Master Pei. Siya ang tinatawag nilang malupit na pinuno, si Pei-che. Sabi nila, siya ang pinuno ng 3 malalaking pamilya at ang lahat ng kumakalaban sa kanya ay hindi na nakikita pa sa lungsod. Layas? Master Pei, salamat po sa inyo. Master Pei? Tumawag kayo ng doktor? Nalason ako. Pero ang mga tao sa palapag na ito ay pinaalis na niya lahat. Ayaw ko nang namimilit, alis. Ang init. nilagyan ko ng gamot ang tubig mo. Siguradong hindi ka makakatakas. Baka nga anak ko talaga siya. I-check ang DNA. Magsagawa ng pagsusuri para malaman kung sino ang magulang. Si Pei-che ang pinakamayamang tao sa kabisera at nagkakahalaga siya ng daan-daang bilyong dolyar. Siya, siguro naman ay aalagaan niya ng mabuti ang anak natin? Binibining Song, hindi maganda ang lagay ng tatay mo. Pumunta ka na doon, bilis. Tatay, Ngayon marunong ka nang umiyak? Nasaan ka nung kailangan ka niya? maraming salamat po kina village chief at auntie sa pagdala sa tatay ko sa ospital. Mula ngayon, ako na po ang mag-aalaga sa kanya. Dapat lang naalagaan mo siya. Ibinigay ng tatay mo ang lahat para lang makapag-aral ka. Pero ikaw? Nabuntis ka ng hindi kasal. At nadamay pa ang tatay mo kaya siya nabangga. Dapat lang, napagbayaran mo ang mga kasalanan mo sa kanya. Tama na, tumigil ka na. Bakit ako titigil? Alam ng buong baryo na si Song Gang na isang pilay ang may mabuting loob na kumuha at nagpalaki sa kanya. Pero siya? Napakasama pala ng ugali niya. Sino ang nakakaalam kung sa mga nakaraang taon ay nag-aaral ba talaga siya sa lungsod o nagbebenta ng katawan? Hay naku. Si Zik siya. Ay hindi ganoong klaseng tao. Tay, gising ka na tatay. Lumabas muna kayong lahat. May sasabihin lang ako kay Zik siya. Tara na. Tay, patawad po. Kasalanan ko ang lahat. Mabait na bata. Tumayo ka riyan. Alam ni tatay, nabata ka pa noong nawala ka. Nawalan ka ng tunay na pamilya, kaya gusto mo lang ng anak na sarili mong dugo at laman. Tungkol dito, hindi kita sinisisi. Sinisisi ko ang sarili ko dahil wala akong silbi. Hindi kita naprotektahan ng mabuti. Tatay, Sa buong buhay ko, ikaw ang pinakamalaking karangalan ko. Sa mga darating na araw, dapat kang mamuhay ng maayos. Kung mahanap mo ang mga tunay mong magulang, bisitahin mo rin sila. Tay, gusto ko lang pong makasama kayo. Hintayin niyo po ako. Pagkatapos kong makapagtapos, isasama kita sa lungsod. At mamumuhay tayo ng masaya. Sige, Tay. Tay, anong nangyayari sa inyo? Tay, huwag niyo akong takutin. Tatay, doktor. Doktor, ang tatay ko. Ginawa po namin ang lahat. Pasensya na po. Doktor, nagmamakaawa po ako sa inyo.
Pakiusap, subukan niyo pa po. Tulungan niyo ang tatay ko. Pakiusap, iligtas niyo. Tay. 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 Wala na ang bata. At wala na rin si Papa. Sa mundong ito, ako na lang ang mag-isa. Master Pay, lumabas na po ang resulta ng minadaling DNA test. Ang bata po ay tunay niyong ang anak. Sabi ko na nga ba, iyon ang nangyari noong gabing iyon. Minsan na niya akong tinulungan, at ngayon para sa akin sa pamilyang Pay, ay nagkaroon siya ng anak. Kaya ang buhay niya ay dapat na mapunta sa kamay ko. Sa loob ng 3 araw, hanapin niyo siya para sa akin. Opo, boss. Tay. Tay, gumising ka, Tay. Tay, gumising ka, Tay. Ang babaeng ito? Bakit parang pamilyar siya? Tabi po, tumabi kayo. Mag-ingat ka. May pasyenteng kritikal. Tabi po, tumabi kayo. Master Pay, maraming tao rito, madaling matakot ang bata. Lumipat na lang tayo sa VIP area para masuri si Young Master. Sige. Binibining Song, wala na ang iyong ama. Kailangan na nating asikasuhin ang kanyang huling hantungan. Ang bayad sa kremasyon sa punerarya ay 10,000 dolyar. Paano niyo po ito babayaran? 10,000 dolyar. Pero, wala akong ganoon kalaking pera ngayon. Maaari niyo po ba akong bigyan ng ilang araw? Ayon sa patakaran, ang katawan ay maaari lamang manatili sa morgue sa loob ng 3 araw. Kapag hindi nakabayad sa takdang oras, mapipilitan kaming ilabas ito. Kaya bilisan mo na. Gagawa ako ng paraan. Tingnan nyo. 10 toneladang ginto. Ito ang regalo ko para sa mapapangasawa ng apo ko. Napakasilaw. Tulad ng magandang kinabukasan ng magiging madam. Halos hindi ko na may dilat ang aking mga mata. Hindi pa nga natin alam kung anong klase ng tao ang ina ng bata. Old Madam, hindi ba masyadong sobra ito? Anong sobra doon? Binigyan niya ako ng apo sa tuhod, kaya siya ang malaking biyaya sa ating pamilyang Pay. Kahit gaano pa karami ang ibigay ko ay kulang pa. Atse, hindi ba tama ako? Sekretaryang Kiao? Sumusobra ka na. Opo, pasensya na po. Old Madam, Master Pay, mailap si Young Master sa ibang tao. Nakasampu na tayong yaya, pero ayaw pa rin niyang kumain o uminom. Umiiyak siya kahit sino ang bumuhat sa kanya. Ang mga bata ay may pakiramdam. Ang pag-iyak na iyan ay dahil siguradong hinahanap niya ang kanyang ina. Kaparehong-kapareho mo noong bata ka. Tahan na. Bakit nakatayo ka pa riyan? Hanapin niyo agad ang ina ng bata. Master Pay, sinuri ko na ang lahat ng mga record sa panganganak sa buong lungsod, pero wala pa rin kaming mahanap na bakas. Uniform ng nurse. Ihalughog niyo ang impormasyon ng lahat ng nurse sa mga ospital, sa buong kabisera. Hanapin niyo siya kahit saan pa siya nagtatago. Hanapin niyo siya. Masusunod po. Ang pagkakaroon mo ng anak sa banyo ay nagdulot ng napakasamang impluensya. Song Zixia, nagdesisyon ang paaralan na patalsikin ka. Pasensya na po, teacher. Binigo ko po kayo.
Hay, sandali lang. Tungkol sa pagkawala ng iyong ama, nabalitaan ko ring iyon. Mabuti kang bata, pero ang tao ay dapat managot sa kanyang mga ginawa. Wala akong karapatang makialam sa desisyon ng paaralan. May isang boss na naghahanap ng yaya na may malaking sahod. Hindi kailangan ang diploma? Maaari mong subukan. Salamat po, teacher. Ito pala ang pamilyang Pei. Gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito para umangat, pero hindi ko akalain na ganito kahirap pagsilbihan si Young Master Pei. Nabalitaan ko na 3 araw nang hindi kumakain ang batang amo. Kung magpapatuloy ito, hindi natin alam kung hanggang kailan siya tatagal. Ang anak ko. Magandang araw po. Nandito po ako para mag-apply bilang yaya. Ito po ang aking resume. Walang karanasan at napatalsik pa sa A-University. Ang isang basurang tulad mo, may lakas ng loob na mag-interview sa pamilyang Pei? Pasensya na po. Nakita ko po kasi sa anunsyo na hindi kailangan ng diploma kaya ako pumunta. Pero huwag po kayong mag-alala. Alam ko kung paano mag-alaga ng bata. Siguradong mapapatahan ko siya. Napakagulo mo. Si Young Master Pei ay hindi basta-basta pwedeng lapitan ng kahit sino. Security, paalisin siya. Nagmamakaawa po ako. Hayaan niyo po akong subukan. Hayaan niyo po akong subukan. Bigyan niyo lang po ako ng isang pagkakataon, please. Sa dami ng dumaan, mahigit 30 yaya na ang na-interview, pero wala man lang kahit isa ang nakapagpatahan sa bata. Gusto mo bang magutom ang anak ko? Ang totoong ina lang ang kinikilala ng batang amo? Kahit sino pang dumating, wala ring silbi. Nasaan ang totoong ina? Hindi mo rin naman siya mahanap, di ba? Siniyasat ko na ang lahat ng nurse sa buong Jingcheng. Wala ba talagang kahit anong bakas? Walang silbi. Hindi ako aalis. Nagmamakaawa ako. Hayaan niyo akong subukan. Sandali lang. Tayo ba ay nagkita na dati? Isang tingin pa lang, nakakatakot na siya. Hindi siya ang tipo ng tao na dapat kong kinalaban. Nagkakamali po kayo ng kinakausap. Ang mga ordinaryong tao na gaya namin, paano po kami magkakaroon ng pagkakataong makilala kayo? Master Pei, itong si Song Jiksha ay nandito para mag-apply bilang yaya. Pero hindi pa siya tapos ng kolehiyo at wala rin siyang karanasan sa trabaho. Kaya tinanggal ko na siya sa listahan. Nagkakagulo na ang bata. Wala ba kayong mahanap na matinong tao? Master Pei, sa totoo lang, nag-aral ako sa University of London Bridge ng baby psychology bilang minor subject. Baka sakali, ay pwede ko itong subukan. Mag-ingat ka. Matagal ko nang gusto si President Pei. Ito na ang pagkakataon ko. Baby, makinig ka. Huwag ka nang umiyak, Xiaobao. Bakit umiiyak ka pa rin? Tumigil ka na sa pag-iyak, naririnig mo ba ako? Huwag mo siyang sigawan. Matatakot siya sa ginagawa mo. Manahimik ka. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Bakit ayaw mong tumigil? Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Hayaan niyo po akong subukan. Napakaselan at napakahalaga ni Young Master. Paano kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa iyo? Hayaan siyang sumubok. Xiaobao. Xiaobao. Mabait na Xiaobao? Tahan na, Xiaobao. Napakagaling. 3 araw na. Sa wakas, ay kumain na rin si Young Master. Nagawa niya talagang amuhin si Young Master?
Mailap si Xiaobao sa ibang tao, sa mga kamag-anak lang siya lumalapit. Pero sa'yo lang siya hindi lumalayo, pambihira ito. Gusto kitang formal na kunin bilang yaya ni Xiaobao? $5,000 ang sahod mo kada araw, payag ka ba? $5,000 kada araw. Kung ganoon, sa loob lang ng 2 araw ay maiipon ko na ang pambayad sa pag-aayos sa labi ni Papa. Sige po, salamat po, President Pei. Hindi maaari. Ang sa akin lang kahit nabihasa siya sa pag-aalaga, pero dahil napatalsik siya sa A University, siguradong hindi maganda ang ugali niya. Nag-aalala ako na baka may masama siyang balak at gawan niya ng masama siyang... Hindi po totoo yan. Napatalsik ako dahil kapag sinabi kong nagkaanak na ako, siguradong maghihinala si Peiche. Kapag nalaman niya na ako ang tunay na ina ni Xiaobao, sa kapangyarihan ng pamilya nila, baka kahit kailan ay hindi ko na muling makita si Xiaobao. Umiiwas siya ng tingin. Ano kaya ang itinatago niya? Hayaan na muna. Wala rin naman tayong ibang makuha ngayon. Mas mabuting manatili muna siya hanggang sa makahanap tayo ng mas nararapat na papalit sa kanya. Pero Master Pei, Sekretaryang Kiao, tinuturuan mo ba ako sa dapat kong gawin? Dahil gusto ni Young Master si Binibining Song, ibig sabihin ay malaki ang utang na loob ng pamilyang Pei sa kanya. Simula ngayon, lahat ng katulong sa pamilyang Pei ay susunod sa lahat ng utos ni Binibining Song. Naintindihan niyo ba? Opo. Master Pei, tungkol sa nangyari kanina, patawad po. Kiao Yue, pinapunta ka rito ni pamilyang Kiao para lang matuto ng pamamahala, pinapayuhan kitang ilugar ang sarili mo. Huwag kang umasta sa posisyong hindi para sa iyo. Opo. Imbestigahan niyo ang tunay na pagkatao at pinagmulan ni Song Jixia. Malakas ang kutob ko na baka siya nga ang ina ng bata. Xiaobao. Xiaobao, tingin ka rito. Naku, mabuti na lang at nandyan si Binibining Song nitong mga nakaraang araw. Nakakakain at nakakatulog na ng maayos si Young Master. Sa wakas ay makakahinga na rin kami ng maluwag. Totoo yan. Alam kong napagod kayong lahat nitong mga nakaraang araw. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Xiaobao, kaya sige na, magpahinga na muna kayo. Dito sa pamilyang Pei, maayos ang lahat. Hindi magtatagal, maililibing na rin ng maayos si Papa. Napansin mo ba? Kapag ngumingiti si Young Master, kamukhang kamukha niya si Binibining Song. Oo nga, kung hindi mo alam ang totoo, aakalain mong siya ang asawa ni President Pei. Gusto siya ni Young Master. At mahal na mahal naman ni President Pei si Young Master. Kaya baka balang araw, maging Madam Pei na talaga si Binibining Song. Magandang Sekretaryang araw po. Kiao. Baka nga balang araw, maging Madam Pei na talaga si Binibining Song. Tinalikuran ko ang pagiging eldest miss of the Kiao family para pumunta rito sa pamilyang Pei para lang mapalapit kay Peiche. Pero ngayon, mas gusto pa niyang pagkatiwalaan ng isang basurang walang pinag-aralan kaysa tapunan man lang ako ng tingin. Bakit? Anong karapatan niya? Hoy! Kumusta na ang pinapagawa ko tungkol kay Song Jixia? May nahanap ka na ba? Binibining Kiao, kakakuha lang namin ng impormasyon na ipadala na po ang mga detalye sa cellphone nyo. Hindi maaari. Ako ang eldest miss of the Kiao family at hindi ko hahayaang magkaroon ng dungis ang buhay ko. Miss Pakiusap, tulungan mo ako? Umalis ka rito. Si Song Jixia, anak pala siya ng taong iyon. Ang katawan ng tatay ni Song Jixia ay hindi pa rin nakikremate. Kapag humiling siya ng panibagong investigasyon, siguradong malalaman nila ang tungkol sa pagmamaneho nyo ng lasing. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong gawin iyon. Song Jixia, dahil ikaw na mismo ang lumapit sa akin, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Miss Jixia, may malaking problema. Miss Jixia, nandito na si Madam Pei. Madam Pei? Balita ko, siya ang pinakarespetadong matriarika ng mayamang pamilya sa kabisera. Old Madam. Ikaw ba si Song Jixia? Opo.
Aba, napakaganda mo at mukhang napakabait mo rin. Hindi ba't ikaw ang perpektong apo sa tuhod para sa akin? Ngayon lang tayo nagkita ni Lola, kaya dapat ay may regalo ako sa iyo. Halika rito. Old Madam, nagkakamali po kayo. Hindi po ako ang inyong apo sa tuhod. Ako lang po ang yaya ni Xiaobao. Sa bait mong batang iyan? Bakit hindi ka pa naging apo sa tuhod ko? Hayaan mo na, hindi madali ang mag-alaga kay Xiaobao. Ituturing ka naming tagapagligtas ng aming pamilya. Tanggapin mo na ito. Old Madam, masyado po itong mahalaga. Hindi ko po ito matatanggap. Kapag sinabi kong tanggapin mo. Hindi biro ang mag-alaga ng bata. Mula ngayon, kay Xiaobao, aasahan ko ang tulong mo. Kung ganoon. Maraming salamat po, Old Madam. Hahanap na lang ako ng pagkakataon para maibalik ito sa inyo. Miss Jixia, ito na ang paunang bayad para sa 2 araw mong sweldo, kabuuang 10,000 dolyar. Itago mong mabuti. Salamat po, Mama Wang. Dahil sa perang ito, sa wakas ay maipapakremate at maipapalibing ko na ang tatay ko. Huwag ka nang mag-abala pa. Binibining Song, ang tatay mo, ay nandito na. Ito ay ang abo ng tatay ko. Sekretaryang Kiao, paano mo nagawang hindi humingi ng pahintulot sa akin at basta-basta na lang pakialaman ang labi ng tatay ko? Ibalik mo sa akin ang abo ng tatay ko. Huwag ka masyadong mag-eskandalo. Ang pamilyang Pei sa mga bagong empleyado ay palaging gumagawa ng background investigation. Nagkataon lang na nalaman ko ang nangyari sa pamilya mo, kaya tumulong na rin ako ng kaunti. Maituturing na rin itong isang mabuting gawa. Ano man ang mangyari. Sekretaryang Kiao, salamat sa iyo. Hoy, bakit ka nagmamadali? Hindi pa ako tapos magsalita. Habang nag-iimbestiga, kamay natuklasan pa akong mas interesanteng bagay. Ang dahilan kung bakit hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Binibining Song ay dahil nabuntis siya bago makasal. Nanganak pa sa banyo? Ano? Dapat ay isang malinis na babae? Sino ba ang manganganak sa banyo? Mukhang inosente pa naman siya. Hindi ko akalaing ganoon siyang klaseng tao. Hindi totoo iyan. Hindi ganoon ang nangyari. Maipapaliwanag ko po. Huwag na. Ang Pei Group ay hindi tatanggap ng tulad mong may maduming nakaraan. Nakahanap na ako ng bagong yaya. Tong Jixia, kunin mo na ang abo ng tatay mo at umalis ka na. Xiaobao, huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ang bata. Binibining Kiao, takot si Xiaobao sa hindi niya kakilala. Kapag umalis ako ngayon, tiyak na iiyak pa rin siya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hayaan niyo muna akong manatili ng 2 araw, hanggang sa maging pamilyar na siya sa bagong yaya, saka ako aalis. Kahit ang sarili mong tunay na anak ay hindi mo maalagaan, tapos gusto mo pang alagaan ang young master ng pamilyang Pei? Sino ang nakakaalam kung may masama kang balak? Ibigay mo sa akin. Binibining Kiao, nagmamakaawa po ako sa inyo. Alis. Tay. Kaya ka nagpupumilit na manatili, ay dahil gusto mong akitin si Peiche para ipagtanggol ka niya, di ba? Sayang lang, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Ang pamilyang Pei ay hindi lugar para sa mga tulad mong walang hiya. Master Pei, nakuha na ang impormasyon tungkol kay Binibining Song. Tama po ang hinala nyo. Siya nga ang tunay na ina ni Young Master. Sabi ko na nga ba, siya iyon. Buong araw siyang nagpapakita sa akin, pero nagpapanggap siyang hindi ako kilala? Iniiwasan niya ba ako? Master Pei, baka si Binibining Song ay may sariling dahilan. Nanganak sa banyo, naaksidente ang ama, at napatalsik pa sa paaralan. Dahil pala sa akin, ay nakaranas siya ng napakaraming hirap. Umuwi na tayo. Ang lahat ng sakit na naranasan niya dahil sa akin, ay babawiin ko ng libu-libong beses. Iyak ng iyak. Nakakairita. Xiaobao. Binibining Kiao, maraming pantalang bata sa kanyang katawan. Ano? Patingin ako. Pabango. Siguradong dahil kay Xiaobao sa pabangong gamit ni Binibining Kiao, kaya siya nagka-allergy. Kailangang madala agad siya sa ospital. Allergy lang yan. Masyado kang nag-aalala. Dapat nasasanay ang bata sa hirap para tumibay. Tita Liu, ilayo mo siya. Hindi pwede.
Sa kalagayan ni Xiaobao, maaari siyang mahirapang huminga. Binibining Kiao, nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa ako, tulungan niyo si Xiaobao. Kung magmamakaawa ka, dapat ayusin mo ang iyong ugali. Lumuhod ka riyan at magmakaawa ka ng maayos, saka ko siya dadalhin sa ospital. Ano, payag ka ba? Wala na si Papa. Hindi ko hahayaang may mangyari pa kay Xiaobao. Sige. Luluhod ako. Nakikiusap ako kay Binibining Kiao. Tulungan niyo po si Xiaobao. Walang ka-effort. Mga tauhan, hawakan ang ulo niya at pilitin siyang yumukod ng maigi. Ang sinumang humaharang sa daan ni Binibining Kiao ay dapat lamang parusahan. Jixia. Jixia. Binibining Kiao, hindi na makahinga si Young Master, mukhang mawawala na siya talaga. Ano? Ano? Jixia. Jixia. President Pei, bakit ang bilis mo yatang bumalik? Bilis, itago niyo siya. Xiaobao. 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 Nasaan si Jixia? Master Pei, hindi ito maganda. Hindi inalaga ang mabuti ni Song Zixia si Young Master, kaya nagka-allergy si Young Master. Kung hindi pa ako dumating sa tamang oras, baka tuluyan nang nawalan ng hininga si Young Master. Xiaobao, dalhin niyo siya agad sa ospital ng Pei. Dapat walang maging anumang pagkakamali. Opo. Nasaan si Song Zixia? Saan siya pumunta? Master Pei, nangahas si Song Zixia, nasaktan si Young Master. Talagang wala siyang puso, pero huwag po kayong mag-alala. Binigyan ko na siya ng matinding leksyon. Sinisiguro ko na mula ngayon, hindi na siya mangangahas na magpakita sa pamilyang Pei. Sinaktan mo siya? Ang walang hiyang si Song Zixia na iyon, sinaktan niya si Young Master, dapat lang siyang parusahan ng paulit-ulit. President Pei, ginagawa lang ni Sekretaryang Kiao ang lahat para sa ikabubuti niyo. Si Jixia, ang tunay na ina ng bata, hinding-hindi niya gagawa ng masama ang sarili niyang anak. Siguradong may maling nangyayari rito. Master Pei, ang gulo-gulo pa rito. Hindi ko pa naipapalinis ang lahat. Tabi. Ano ba ang nangyayari dito? Song Zixia, siguradong natatakot siyang maparusahan niyo, Master Pei, kaya tumakas na siya. Pamilyang Pei, makinig kayong lahat. Gamitin ang lahat ng ating koneksyon. Siguraduhin ninyong mahahanap si Song Zixia. Opo, sir. Master Pei, mukhang nahuhulog na talaga ang loob niya sa kanya. Buti na lang at may likurang pintuan para makalabas. Dahil nandyan si Master Pei, siguradong magiging ligtas ang bata. Ngayon, ang pinakamahalaga ay maipalibing na agad si Papa. Pasensya na po. Pa. Papa, kasalanan ko ito. Wala akong silbing anak. Dahil sa akin kaya ka naging ganyan. Master Pei? Bakit siya tumatawag sa akin? Hello? Hello, Jixia. Nasaan ka ngayon? Hello, Jixia. Nasaan ka ngayon? Hello? Naubusan pa ng baterya. Master Pei? Siguradong dahil ito sa hindi ko pag-aalaga ng mabuti kay Xiaobao, kaya tatawagan niya ako para pagalitan. Bahala na. Ngayon, si Papa ang pinakamahalaga. Ache. Nako, nabalitaan ko na.
Si Jake siya pala ang apo ko sa tuhod. Nagmadali talaga akong pumunta rito. Nasaan si Zixia? Nasaan si Xiaobao? Lola, nagka-allergy po si Xiaobao. Nadala na po siya sa ospital. Si Zixia naman, hindi pa mahanap. Ano? Hindi mahanap? Ito, ano ba talaga ang nangyari? Mama Wang, ano ba talaga ang nangyari kanina? Master Pei, si Sekretaryang Kiao po, ayaw niya pong ipasabi. Dito sa pamilyang Pei, hindi siya ang masusunod. Si Kiao Yue, magsalita ka. Sabi po ni Sekretaryang Kiao, nanganak daw si Binibining Song sa banyo, kaya kailangang palayasin si Binibining Song. Sekretaryang Kiao, hindi lang binasag ni Sekretaryang Kiao ang urn ng tatay ni Binibining Song, kundi pinapaluhod pa niya si Binibining Song para humingi ng tawad. Kiao Yue, napakalakas ng loob mo. Kapag nahanap ko na si Zixia, pagbabayarin ko siya. Nako, ang batang si Zixia, sa loob ng maikling panahon, ay napakarami ng pinagdaanan. Siguradong, sobrang nasaktan ang damdamin niya sa atin. Che, kailangan mo siyang mahanap agad, huwag mo na siyang hayaang maapi pa ulit. Pero matagal nang nakaalis ang madam, saan kaya siya pupunta? Dahil dala ni Zixia ang mga abo nang umalis siya, siguradong pupunta siya para ihatid ang kanyang ama sa puntod ng pamilyang Song. Master Pei, ang puntod ng pamilya ng ginang ay nasa na yung Songjia lang sa harap. Bilisan mo pa. Opo. Uy, tingnan mo. Song Zixia, bakit ka bumalik? Tingnan mo ang itsura mong madungis at walang hiya. Baka naman nagbenta ka ng katawan sa labas at iniwan ka na naman ng lalaki. Hindi po. Wala na po ang tatay ko. Dala ko ang kanyang abo. Gusto ko siyang ilibing sa puntod ng aming pamilya. Sa puntod ng pamilya? Sino ba ang hindi nakakaalam na sa labas ka nabuntis ng hindi mo asawa at ikaw pa ang naging dahilan ng pagkawala ng tatay mo? Kung hahayaan naming ilibing ang pamilya niyo roon, buong baryo ay mamalasin at hindi magkakaroon ng matiwasay na buhay. Layas, umalis ka na. Layas, umalis ka na agad. Master Pei, bakit po kayo nandito? Nag-aalala ako sa'yo, kaya pinuntahan kita. Napakagwapong lalaki naman yan. Sino ba iyan? Hindi kaya siya ang lalaki ni Song Zixia sa lungsod? Anong lalaki? Iyan ang pinakamayamang tao sa kabisera na nasa telebisyon, si Master Pei. Kung ganoon, ibig sabihin ba ay may ugnayan sila ni Zixia? Hindi po ganoon iyon. Kaming dalawa. Tama iyon. Binigyan ako ni Zixia ng isang anak. Siya ay ang aking babae. Alam na niya ang lahat. Nandito ako mismo ngayon para asikasuhin ang libing ng aking biyenan. Biyenan? Ibig sabihin, si Zixia ay asawa ni Master Pei. Napanood ko sa balita na ang pinakamayamang si President Pei ay nag-anunsyo na may asawa at anak na siya. Kung ganoon, si Song Zixia nga iyon. Ay nako, hindi pala masamang babae si Song Zixia, kundi nagdadalang tao siya para sa isang makapangyarihang tao. Aba, bigla siyang naging parang prinsesa. Ang Nayong Songjia ay ang bayan ng aking asawa at biyenan. Plano ko sanang pagkatapos maasikaso ang aking biyenan, ay magpapatayo ako ng pabrika at kalsada sa Nayong ito. Pero sa tingin ko ngayon, parang hindi niyo malugod na tinatanggap ang aking asawa. Dahil diyan, ang tungkol sa pamumuhunan ay hindi na matutuloy. Huwag po kayong umalis, Master Pei. Zixia, sa sementeryo ng lungsod ng Jing, ay nagpareserba ako para kay tatay ng isang lugar na may napakagandang swerte. Puntahan natin iyon. Master Pei, Madam, sandali lang po. Sandali lang. Ano, Master Pei? Pinanood namin si Zixia na lumaki dito, kaya paano namin siya hindi tatanggapin? Ang lahat ng nangyari kanina ay isa lamang pagkakamali. Hindi ba't pagkakamali lang iyon? Siguradong pagkakamali lang iyon. Zixia, kasalanan po ito ng iyong tiyahin. Nagkamali ako ng intindi kaya napagbintangan kita. Kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko po. Tama. Naging bulag kami sa katotohanan. Tingnan mo itong bibig ko. Hay naku,
Dapat talaga itong parusahan, dapat parusahan. Sister, kung gusto mo, saktan mo na lang din ako para gumaan ang loob mo. Gusto mo ba silang patawarin? Ampun lang ako simula bata. Sa loob ng maraming taon, ang mga kababayan natin sa baryo ay malaki ang naitulong sa pamilya ko. Ang nangyari ngayong araw ay hindi ko na palalakihin pa. Ngunit, nakikiusap po ako sa inyong lahat na sana ay payagan ninyo akong ilibing ang mga abo ng tatay ko sa puntod ng ating mga ninuno. Walang problema po riyan. Maghintay lang po kayong dalawa rito. Ngayon din ay hahanap kami sa baryo ng lugar na may pinakamagandang swerte para ayusin ang paglilibing kay Brother Song po. Tama. Tara na. Tay, maaari na po kayong mamahinga ng payapa. Mula ngayon, susundin ko ang mga payo ninyo at mamumuhay ng maayos. Kung binabantayan niyo po ako mula sa langit, dalawin niyo po ako palagi sa aking panaginip. Maaari po ba? Umiyak ka lang kung gusto mo. Tay, huwag po kayong mag-alala. Sa mga darating na araw, ako na ang magbabantay kay Zixia. Hinding-hindi ko hahayaang apihin siya ng kahit sino. Master Pei, maraming salamat po. Dahil po sa inyo ngayong araw, maayos na nailibing ang tatay ko. Bukod doon, wala ka na bang ibang dapat ipaliwanag sa akin? Opo, inaamin ko, ako ang nanay ni Xiaobao. Noong iniwan ko si Xiaobao, hindi ko iyon sinasadya. May malubhang sakit ang tatay ko noon, at ako. Hindi ko siya kayang buhayin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bakit hindi mo ako kinontak? Nang gabing iyon, pareho lang naman nating nakuha ang gusto natin. Wala akong dahilan para humingi ng kapalit. At saka, sa isang mayamang pamilyang tulad nyo, hindi ako karapat-dapat. Master Pei, tungkol sa bagay na ito, talagang nagkamali ako. Kung ayaw nyo pong kilalanin si Xiaobao, aalis na lang kami ng anak ko ngayon. At isipin nyo na lang, na hindi kami kailanman nagpakita. Kung kailan mo gustong dumating, at kung kailan mo gustong umalis, Song Zixia, ano ang tingin mo sa akin sa Peiche? Nakakatakot ang tingin niya. Balita ko ay makapangyarihan siya sa lahat ng panig at napakalupit ng kanyang mga paraan. Hindi kaya paparusahan niya ako? Huwag niyo po akong saktan. Magbabayad ako sa lahat ng pinsala. Sige. Dahil gusto mong magbayad, dapat itodo mo na ang pagbabayad. Talagang negosyante siya. Ang bilis niyang magkwenta. Kahit magkano pa ang utang ko sa inyo, gagawa ako ng paraan para mabayaran iyon. Gusto mo bang makita kung ano ang pinirmahan mo? Kasunduan sa kasal? Kasunduan sa kasal? Ito, bakit ito naging kasunduan sa kasal? Master Pei, baka po nagkamali kayo ng nakuha. Bakit? Ganun mo ba talaga kaayaw na magpakasal sa akin? Dahil nananalaytay kay Xiaobao ang dugo ng pamilyang Pei, siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Pei. Ako bilang Peiche, hindi ko hahayaan ang anak ko na mapabayaan sa kung saan-saan at lalong hindi ko siya tatalikuran. Ang kasunduang ito sa kasal ay may bisa sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taong ito, inaasahan ko na tayo, bilang mga magulang ng bata, ay mabibigyan ng bata ng isang maayos na kapaligiran para sa kaniyang paglaki.
Pagkatapos ng 3 taon, mapapawalang bisa na ang kasal. Bibigyan kita ng malaking halaga ng pera at palalayain na kita. Kaya pala pakakasalan niya ako ay dahil kay Xiaobao. Pero, ang makasama pa si Xiaobao ng kaunti pang panahon ay hindi na rin masama. Sige, payag ako. Mabuti. Tara na. Nasa ospital pa si Xiaobao, sabay natin siyang puntahan. Imaneho mo na ang sasakyan. Opo, sir. Napalayas na si Song Jixia. Sa susunod, basta't alagaan ko lang ng mabuti si Young Master. Mapapansin din ni Master Pei ang kabutihan ko. Xiaobao? Xiaobao? Kumusta na siya? May kapal pa ng mukha na pumunta rito? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana mapapahamak si Young Master. Tingnan mo lang, papatikimin kita ng leksyon ngayon. Ang babae ko, susubukan mong saktan? Master Pei, ano po ang sinasabi niyo? Isang yaya lang naman si Song Jixia. Paano siya magiging karapat-dapat na maging babae niyo? Hindi siya karapat-dapat. Pero ikaw, karapat-dapat? Kiao Yue, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga ginawa mo. Dahil sa matagal ng pagsasama ng pamilya Pei at Kiao, binigyan na kita ng pagkakataon, pero sadyang wala kang utang na loob. Ngayon din, humingi ka ng tawad sa kanya. Ako ang binibining Kiao ng pamilyang Kiao. At gusto mong humingi ako ng tawad sa isang yaya? Binibining Kiao? Masyado ka bang mahalaga? Huling pagkakataon, humingi ka ng tawad. Binibining Song, patawad. Sana ay mapatawad mo ako. Hindi mo lang ininsulto ang tatay ko. Muntik mo pang saktan si Xiaobao. Hinding-hindi kita mapapatawad. Sana lang, sa susunod ay huwag ka nang manakit ng mga inosenteng tao. Naintindihan ko. Dahil sa kuya mong si Kiao Ye, palalampasin ko muna ito ngayon. Umalis ka na. Mula ngayon, sa pinto ng pamilyang Pei, hinding-hindi ka na makakatapak pa. Lahat, naging malinaw na ang lahat, si Song Jixia, ang tunay na ina ni Young Master. Mula ngayon, siya na ang madam ng pamilyang Pei. Naintindihan niyo ba? Magandang araw po, madam. Master Pei, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri. Si Young Master ay maayos na ang lagay. Pwede na siyang makalabas ng ospital. Maligayang pagbabalik po, madam. Nako, ang aking butihing apo, sa wakas ay nakabalik ka na. Lola, pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Ang tungkol sa nangyari sa iyo, nabalitaan ko na ang lahat. Nitong mga nakaraang araw, alam kong nahirapan ka, pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, dito sa aming pamilyang Pei, puro kaginhawaan na lang ang mararanasan mo. Hoy, ikaw na bata ka. Magdaos ka agad ng isang news conference. Gusto kong ipaalam sa buong mundo na si Jixia, ang tunay na ginang ng ating pamilyang Pei. Sige po. Ay, teka lang po. Peke lang naman ang kasal namin ni Peiche, kaya huwag na nating ipagmalaki para hindi makaabala sa magiging buhay niya sa hinaharap. Lola, nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan, pero sa ngayon, gusto ko lang munang mag-alaga ng bata ng payapa. Pero, sapat na po iyan, Lola. Sa mga ganitong bagay, sundin na lang natin ang gusto ni Jixia. Gabi na rin po. Mauuna na kaming matulog. Sandali lang. Kayong dalawa ay bagong kasal? Wala namang dahilan para maghiwalay kayo ng kama, di ba? Lola, kailangan kong alagaan si Xiaobao sa gabi. Baka maabala ko lang si Master Pei. Mukhang ang batang ito ay hindi pa nakukuha ang loob ng aking apo. Naku, marami tayong katulong sa bahay. Hindi mo kailangang mapagod ng ganyan. Kayong dalawa, mula ngayon, sa master bedroom kayo matutulog. Kapag maayos ang pagsasama ninyo, ang magiging anak nyo ay tiyak na magiging napaka-cute. Tama naman ako, di ba? Noong huling beses na magkasama tayo sa kama, hindi ba't ang tapang mo pa? Bakit ngayon ay nagtatago ka na? Nalasing lang ako noon dahil sa gamot. Hindi iyon mabibilang. Uy, Master Pei. Hindi pa tapos ang pagpapagaling ko pagkapanganak. Sabi ng doktor ay hindi pa pwede.
Sino bang nagsabing gagawin natin ang iniisip mong bagay? Pero kung gusto mo, pwede naman kitang pagbigyan. Sinong may gusto? Ay, Kanina kung makatakbo ka para asikasuhin ng iba, ang sipag mo. Bakit pagdating sa sarili mo, ay napakapabya mo? siya ay kanina lang nagmamalasakit sa akin. Song Jixia, babae ka ng aking Peiche, at nasa likod mo ang buong pamilyang Pei. Sa susunod, huwag mong hahayaan na apihin ka kahit konti. Tandaan mo yan. Master Pei, kontrata lang ang kasal natin. Hindi mo kailangang maging ganito kabait sa akin. Ang kontrata ay para lang sa iyo, hindi para sa akin. Huwag kang magdesisyon ng mag-isa para lagyan ng hangganan ang relasyon natin. Dahil pumasok ka na sa pamilyang Pei, sumunod ka sa akin. Ang kontrata ay para lang sa iyo, hindi para sa akin. Huwag kang magdesisyon para sa akin kung saan ang hangganan. Dahil ngayong nandito ka na sa pamilyang Pei, susunod ka sa akin. Oh, napakadaya naman ng patakaran mo. SSS, masakit. Dahan-dahan lang, masakit. Sige na, patulog ka na. Sige. Huwag kang malikot. Kung hindi ko masisiguro na makakapagpigil pa ako. Magandang gabi, Master Pei. Takot ka ba sa akin? Mukhang hindi dapat ako magmadali. Buisit. Buisit. Xiao Yue, huwag kang magwala. Kuya. Masyadong natakot si Tia Jiang ngayong gabi. Bibigyan kita ng 3 beses na sahod, kaya magpahinga ka na ng mabuti. Salamat po, President Kiao. Kuya, Anong nangyari? Bakit ka umiyak? dahil lang naman ito kay Peiche, para lang sa isang walang kwentang yaya, pinalayas niya ako sa pamilyang Pei. Talagang hindi niya binibigyang halaga ang pamilyang Kiao. Kuya, kailangan mo akong tulungang harapin ang walang hiyang si Song Jixia. Siyempre naman. Ikaw lang ang nag-iisa kong kapatid. Sino pa ba ang tutulungan ko kundi ikaw? Sige na. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Pumapangit ka kapag umiiyak ka. Kuya, alam ko namang ikaw ang pinakamabait sa akin. Sige na. Sige na. Magpahinga ka na. President Kiao, balak niyo po ba talaga na kalabanin ang pamilyang Pei? Si Peiche ay makapangyarihan at kayang kontrolin ang buong kabisera at hindi naman po tunay na kapatid ang dalaga. Sinabi ko na sa iyo, huwag mo nang babanggitin ang pinagmulan ni Kiao Yue. Opo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Kuya, pagod na si Sinsin. Gusto ko pang kumain ng ice cream. Sige, Singsin, maghintay ka lang dito. Bibili lang si Kuya para sa'yo. Opo. Salamat. Nasaan na si Sinsin? Singsin? Sinsin, nasaan ka? Nang mawala si Singsin, sinisi ko ng husto ang sarili ko. Ang pag-ampon kay Xiao Yue sa mga nakaraang taon ay paraan ko para mapunan ang pagkukulang ko kay Singsin. Kahit wala kaming ugnayan sa dugo, si Kiao Yue ay tunay ko pa rin kapatid. Imbestigahan nyo kung sino ang yaya na ng api kay Xiao Yue. Hindi ko man magalaw si Peiche, pero ang tapusin ng isang katulong ay napakadali lang para sa akin. Isang batang babaeng nag-iisa. Tamang-tama itong ibenta. Walang tao sa paligid. Bilis. Kuya, Kuya, Madam, ano pong nangyari sa inyo? wala po ito. Nagkaroon lang ako ng masamang panaginip tungkol sa mga nangyari noong bata pa ako. Madam, nitong mga nakaraang araw na inaalagaan niyo si Young Master, siguradong napagod po kayo. Hinahayaan na po kami ni Young Master ngayon na alagaan siya. Dapat po kayong lumabas ng kaunti para makapag-relax. Sige po. Ay, oo nga pala. Nandito si Old Madam.
Lola, anong ginagawa niyo rito? Buong araw ka na lang sa bahay nag-aalaga ng bata, masyadong nakakabagot iyan. Nabalitaan kong anibersaryo ng University A ngayon. Hindi ba doon ka rin nagtapos sa University A? Pumunta ka at magsaya. Nandyan si Pamilyang Pei para suportahan ka. Walang mangangahas na guluhin ka. Malaki ang naitulong sa akin ng guro ko noon. Dapat din akong bumalik para magpasalamat sa kanya. Sige po. Sa inyong lahat, hindi problema ang pera. Siguraduhin nyo lang na ang apo ko sa tuhod ay magkakaroon ng bonggang transformation. Yung talagang mapapanganga ang lahat. Old madam, walang problema. Kami na ang bahala. Halika rito. Napakaganda mo. Sige na, lumakad ka na. Hoy, ikaw na bata ka. Ang asawa mo ngayon ay nagbihis na parang isang diwata. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Kapag hindi mo pa ito sinunggaban, huwag mo na akong kilalanin bilang lola mo. Sa anibersaryo ng school, tama ba? Naintindihan ko. Kanselahin ang lahat ng meeting mamaya. Po? Makikipag-date ako sa asawa ko. Opo, boss. Ngayon ko lang nakitang si Master Pei ay ngumingiti ng ganyan. Parang baliw. Chairman Kiao, Binibining Kiao, welcome po. Welcome. Malaking tulong po talaga ang Kiao Group ngayong taon dahil sa iyong mapagbigay na donasyon para sa bagong laboratorio. Kamakailan kasi ay hindi maganda ang pakiramdam ng aming Xiao Yue, kaya sa ilalim ng kanyang pangalan, ay gumawa kami ng kaunting kabutihan. Basta, mapangiti ko lang siya. Bilang kanyang kuya, ay kontento na ako. Kuya, ikaw na talaga ang pinakamabait. Sina President Kiao at Binibining Kiao ay talagang napakalapit sa isa't isa. Halikayo, dito po tayo. Ipapasyal ko po kayo. Halikayo, dito po tayo. Si Miss Kiao, mayroon siyang kuya na sobrang spoiled siya. Sino ba naman ang hindi maiinggit? Totoo yan. Iba talaga ang agwat ng bawat tao. May mga taong pinanganak na may gintong kutsara sa bibig, habang ang iba, kahit magpakapagod ng husto, ay parang alipin pa rin kung ituring. Teacher, hindi niyo po alam, noong nasa totoong mundo na ako, doon ko lang napagtanto kung gaano kahirap ang buhay ko. Tumigil ka nga. May mas higit pa ba sa hirap ni Song Zixia? Hindi man lang siya nakakuha ng diploma. Ngayon, siguradong kalunos-lunos ang lagay niya. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Isang mahusay na estudyante si Song Zixia. Teacher, tumigil na po kayo. Hindi pa nga siya nakakapagtapos ay nagkaroon na siya ng anak sa banyo. Kahit pa magtrabaho siya, ano bang mararating niya? Tama. Di ba? Tingnan niyo. Kaninong sasakyan yan? Napakagandang sasakyan naman yan. Song Zixia. Bakit siya yan? Si Song Zixia nga. Kailan lang ba tayo graduate? Bakit ang laki na ng pinagbago niya? Zixia. Teacher. Aba, napakahusay. Mas gumanda ka ngayon at mas may tiwala ka na sa sarili mo. Salamat po, teacher. Song Zixia, ang suot mo ba na iyan ay ang pinakabagong limited edition ng Chanel? Kung hindi ako nagkakamali, ang set na iyan ay nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Hindi nga, 2 buwan ka palang graduate, pero kaya mo nang bumili ng gamit na nagkakahalaga ng $1,000,000? Song Zixia, saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Ito ay kinita ko sa pagiging yaya. Kikita ka ng milyon bilang isang yaya? Song Zixia, tingin mo ba sa amin ay tanga? Oo nga. Tama. Tama na iyan. Si Zixia ay kasalukuyang nagtratrabaho sa Pay Group. Ano? Sa Pay Group? Iyon ba ang kumpanya ng pinakamayamang si Pay na kahit ang mga top students ay hirap na makapasok taon-taon? Naalala ko na, ang Pay Group noong nakaraan
ay naghahanap nga ng yaya na may malaking sahod. Ibig sabihin, nakapasok talaga si Song Jik siya? Napakaswerte naman niya. Sinabi mo pa. Teacher, dahil po sa rekomendasyon niyo noon, kaya ako naging ganito ngayon. Maraming salamat po talaga. Maliit na bagay lang iyon, ang narating mo ngayon ay dahil sa sarili mong pagsisikap. Songjik siya. Talagang maliit ang mundo para sa atin. Song Jik siya? Kailangan pa ba ng pamilyang Pei ng yaya? Pwede mo ba kaming irekomenda sa loob? Oo nga, tulungan mo rin ako. Hindi niya kayo tutulungan. Ginamit lang niya ang katawan niya para umangat. Kaya paano siya gagawa ng sarili niyang kalaban? Kiao Yue. Kiao Yue. Anong ginagawa mo rito? Ang mga laboratorio sa paaralang ito ay donasyon lahat ng aking pamilyang Kiao. Siyempre pupunta ako rito. Samantalang ikaw, napatalsik ka na nga sa paaralan, pumunta ka pa sa anniversary, wala ka talagang hiya. Ikaw? Binibining Kiao? Natatandaan ko na dati kayong personal na sekretarya ni Master Pei. Ano po yung sinasabi niyo kanina? Na si Song Jik ay gumamit ng katawan para umangat? Ano po ang ibig sabihin yon? Kung ano ang sinabi ko, iyon na yon. Makinig kayong lahat. Itong si Songjik siya, habang nag-aalaga kay Young Master, ay ginamit ang kanyang ganda para akitin si Master Pei. Isa siyang walang hiyang mang-aagaw. Ah, siya pala yon. Ang babaeng nanganak ng batang walang ama. Sinasabi ko na nga ba? Paanong ang isang yaya ay kikita ng ilang milyong dolyar sa loob ng 2 buwan? Ginamit lang pala ang katawan. Talagang hindi na nagbago ang masamang ugali. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Wala akong inakit. Wala kang inakit? Ano yung nanganak ka sa banyo? Kung hindi ka nang aakit ng kung sino-sinong lalaki, paano ka mabubuntis ng hindi kasal? Ano ang nangyayari doon? Xiao Yue. Xiao Yue, anong nangyari? Kuya, salamat at dumating ka. Siya ang walang hiyang babae na umakit kay Peiche. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Para agawan ng lalaki ang kapatid ko na si Kiao Ye? Mag-ingat ka, Xingxin. Bakit siya at si Xingxin ay magkamukhang magkamukha? Kuya, ang babaeng ito ang walang hiyang kabit, na umakit kay Master Pei ng husto, dapat siyang parusahan ng maigi. Sa mundong ito, paano magkakaroon ng ganoong klaseng pagkakataon? Siguradong masyado lang akong nag-iisip. Ang sampal na ito ay babala pa lang. Songjik siya? Habang may pasensya pa ako? Ngayon din? Ay lumuhod ka at humingi ng tawad kay Kiao Yue. Wala akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? Matapang ka pala ha? Kung ganoon ay tuturuan kita ng leksyon. Hanggang sa umamin ka. Sa ginagawa mong ito sa akin. Hindi ka ba natatakot na hindi ka mapatawad ni Master Pei? Mapatawad? Akala mo ba ay kakalabanin ako ni Master Pei dahil lang sa iyo? Ang negosyo sa pagitan ng aming mga pamilya ay kumikita ng mahigit 100 milyong dolyar sa bawat minuto, habang ikaw ay isa lamang hamak na babae para sa kanya. Ngayong araw, kahit tapusin ko pa ang buhay mo, hindi siya magtatanong kahit isang beses. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na hawakan siya. Jixia, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Kiao Ye, ikaw ba ang gumawa nito? Isang hamak na katulong lang siya, kaya wala akong pakialam kung saktan ko siya. Ang suntok na ito ay ganti para sa kanya? Nagawa mong saktan ng kuya ko para lang sa kanya. Kapag nagsalita ka pa ng isa, pati ikaw ay papatulan ko na. Isang babaeng mapangakit lang siya. Hindi ka ba natatakot na masira ang ugnayan ng ating mga pamilya? Pasensya na po, Master Pei.
nagbigay na naman ako ng problema sa inyo. Ang makipag-ugnayan sa pamilyang Pei. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Simula sa araw na ito, ang lahat ng pakikipagtulungan ng pamilyang Pei sa Kiao Group ay tuluyan ng kanselado. Sa susunod na galawin niyo pa si Zixia, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang buong pamilyang Kiao nyo. Bakit? Katulong lang naman siya. Hindi siya basta katulong. Siya ang ina ng anak ko at siya ang babae ko sa Peiche. Simula ngayon, ang sinumang mananakit sa kanya ay itinuturing na kaaway ng buong pamilyang Pei. Naintindihan niyo ba? Master Pei, talagang sa harap ng lahat ay ipinahayag niya ang aking pagkakakilanlan. Ang tunay na ina ng bata? Ibig sabihin, ang anak na isinilang ni Zixia noon sa banyo ng paaralan ay ang tagapagmana ng pamilyang Pei? Kaya naman pala kay Young Master, siya lang ang nakakapagpatahan sa kanya dahil siya pala ang tunay na ina. President Pei, pasensya na po talaga. Naging bulag po ako kanina at hindi ko agad nakilala si Madam Pei. Tingnan niyo po, ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Sabay na po tayong dumalo sa pagdiriwang. Hindi pa malinaw ang mga pangyayari. Ay nagpataw na agad kayo ng parusa sa ganitong magulong lugar? Ano pa ang dapat ipagdiwang? Mula ngayon, ang lahat ng suporta ng pamilyang Pei ay tuluyan ng kakanselahin. President Pei. President Pei. Zixia, uwi na tayo. Si Master Pei, parang galit na galit siya. Alam kong ginawa mo ang pag-amin sa pagkakakilanlan ko ngayon para protektahan ako. Kung nakapagdulot man ako sa iyo ng anumang abala, handa po akong linawin ang lahat. Linawin? Paano mo lilinawin? Sasabihin mong ang anak mo ay hindi sa akin? O sasabihin mong wala tayong relasyon sa isa't isa? Ako, naisip ko lang na ito ang mas makakabuti para sa iyo. Mas makakabuti? Song Zixia? Alam mo ba na palagi mo na lang akong itinataboy palayo? Pero, may kasunduan lang naman tayo sa kasal na ito. Ang pagsasamang ito ay darating din sa dulo at matatapos. Paano kung sabihin ko na ayaw ko itong matapos? Master Pei. Master Pei, ano ito? Makinig ka ng mabuti. Ang kontratang iyon ay peke simula pa lang. Niloko mo ako? Kung hindi kita niloko, paano ka mananatili dito? Mula nang itago mo ang iyong pagkakakilanlan para magtrabaho bilang yaya, alam ko nang nagtatago ka na mayroon kang mga alalahanin, kaya naman napilitan akong gumamit ng ibang paraan para manatili ka. Kaya, ang pagiging mabuti mo sa akin ay hindi lang para kay Xiaobao. Zixia, ikaw lang ang tanging nakasama ko na hindi ko kinaiinisan. Sigurado ako. Gusto kita. Pero, sa katayuan kong ito, paano ako magiging karapat-dapat sa pamilyang Pei? Kung karapat-dapat ka o hindi, ako ang magdedesisyon yan. Pangako ko sa iyo. Nako, si Peiche ay ikaw lang ang magiging asawa habang buhay. Si Xiaobao ang magiging tanging tagapagmana ng pamilyang Pei. Kayong mag-ina ay hindi magkakahiwalay. Talaga? Talaga. Pero, paano kung malaman natin sa huli na hindi pala tayo para sa isa't isa? Hahayaan kitang umalis. Pero kung kaya mong manatili, huwag kang basta-basta aalis. Siguro, alang-alang kay Xiaobao, maaari ko siyang subukang pagkatiwalaan. Naku, ako,
Dinatnan ako ng buwan ng dalaw. May dumating na kamag-anak? Hindi iyon. Ito yung nangyayari sa babae buwan-buwan. Ito ang bagong luto na ginger tea. Inumin mo na ito. Salamat. Maayos na ba ang pakiramdam mo? President Pei? Kanina. Pasensya na. Ang dapat humingi ng paumanhin ay hindi ikaw. Hindi kita sapat na naintindihan, hindi ko natansya ang oras. Walang hiya. Ngayon mo lang nalaman? Feiche, ang tagal na kitang mahal. Pero mas pinili mong makasama ang isang yaya kaysa bigyan ako ng pagkakataon. Bakit? Anong karapatan mo? Wala kang utang na loob. Binibini, nandito ako para dalhan kayo ng tsaa pampakalma. Huwag mo akong pakialaman. Layas. Lahat kayo lumayas. President Kiao. Huwag ka nang magalit. Kumain ka muna. Hindi ko lang talaga matanggap. Dahil lang kay Songzi siya, mas pinili ni Peiche na sirain ang kontratang nagkakahalaga ng $1,000,000 para lang kalabanin tayo. Ano bang kulang sa akin? Bakit ako matatalo sa isang yaya na wala namang pinag-aralan? Xiao Yue, nasa ina ang lahat? Si Peiche lang ang bulag sa katotohanan. Pero kapag naiisip ko na magiging asawa ni President Pei si Songzi siya at magkakaroon siya ng marangyang buhay, nasasaktan ako. Kuya, hindi pwedeng matapos lang ito ng ganito. Kailangang makaganti ako. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Kahit pa si Song Jixia ay asawa ni President Pei, wala akong pakialam dahil sa pinahiya niya sa harap ng maraming tao. Sisiguraduhin kong ang babaeng iyan ay mawawalan ng dangal. Sigurado ako na gusto kita. Parang hindi makatotohanan ang lahat. Parang isang panaginip lang. Gising ka na? Kumain ka na muna. Pagkatapos kumain, may pupuntahan tayo. Sino ang mag-aakalang kami ni Master Pei sa isang simpleng umagang ito ay totoong ikakasal na? Mula ngayon, pakiusap, alagaan natin ang isa't isa. Diyan nga, Pei. Tunay ngang itinadhana kayo para sa isa't isa. Parang nasa isang poster lang. Lola, wag niyo na po kaming biruin. Masaya lang talaga ako. Jixia, wala kang pamilya noon. Marami kang pinagdaanan. Simula ngayon, pamilyang Pei na ang iyong tahanan. Kapag may problema, nandito si Lola para protektahan ka. Ang pakiramdam na may pamilya, matagal ko na itong hindi nararamdaman. Kung nandito lang si Kuya, siguradong matutuwa siya para sa akin. Master Pei, pwede ba akong humingi ng pabor? Sige, ano iyon? Sa totoo lang, ampun lang ako. Sa pagkakaalala ko, parang mayroon akong kuya na mahal ako. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon o kung maayos ba ang kalagayan niya. Huwag kang mag-alala. Sa kakayahan ng ating pamilyang Pei, hindi mahirap maghanap ng isang tao. Tama, Zixia. Gagawin ko ang lahat para magkasama na kayong muli ng kuya mo. Magandang Master Pei. araw po. Magandang Madam. araw po. Ito ang pinakakilalang gene screening database sa buong lungsod. Susuriin nila ang relasyon ng pamilya. Gamit ang blood sample, maraming naghahanap ng kamag-anak ang nagpaparehistro dito. Salamat po sa inyo, Doc.
Maupo ka. Huwag kang matakot. Tapos na. Pagkalipas ng 1 linggo ay maaari nyo nang makuha ang resulta rito. Salamat po, Doc. Hello? Master Pay? Hello, Jixia? Sa Gene Database, may balita na tungkol sa kuya mo. Talaga? Uuwi na ako ngayon para sunduin ka at sabay tayong pumunta roon. Wag na. Mas mabilis kung magta-taxi na lang ako. I-confirm mo muna ang resulta. Magkita na lang tayo sa Gene Database. Sige. Manong, ang huling 4 na numero ay 5167. Pakibilisan po. Matagal na tayong hindi nagkita. Song Jixia. Kiao Yue. Kiao Ye? Bakit kayo narito? Napakadali mo pa ring maloko. Tara na. Kiao Yue. Kiao Ye. Ano ba talaga ang kailangan nyo? Hindi pa ba sapat ang leksyong ibinigay sa inyo ni Peiche noong nakaraan? May gana ka pang banggitin si Peiche. Kung hindi dahil sa pagdating mo, dapat ay ako ang kasalukuyang ginang Pei. Imposible. Masama ang iyong hangarin at marami kang ginawang kasalanan. Kaya kahit wala pa ako, hinding-hindi ka magugustuhan ni Peiche. Tumahimik ka. Kung karapat dapat ako sa kanya o hindi, hindi isang hamak na babaeng tulad mo ang magdedesisyon. Tama na, Xiaoyue. Huwag ka nang magalit. Dahil sa totoo lang, hindi na magtatagal ang kanyang kayabangan. Kiao Ye, anong gagawin mo? Anong gagawin? Siyempre, gagawa tayo ng isang bagay na nakakatuwa. Masarap ba? Ha? Hindi ba't gustong-gusto mong magkaanak sa mga lalaki? Pwes, gagawin ko ang lahat para makuha mo ang gusto mo. Ang init. Ang init. President Pei, lumabas na ang resulta ng gene matching para sa Ginang. Hindi talaga naging madali dahil ang kanyang kuya ay ilang taon na ring naghahanap sa kanya. Mabuti naman. Kapag nalaman ito ni Jixia, siguradong magiging masaya siya. Bakit si Kiao Ye ang lumabas? Tunay ngang mapaglaro ang tadhana. President Pei, kailangan ko po bang kontakin si Mr. Kiao? Huwag muna. May hindi pagkakaunawaan si Kiao Ye at ang asawa ko noon. Hintayin muna nating dumating ang asawa ko at tatanungin ko muna ang opinyon niya. President Pei, may masamang nangyari. Nawawala po ang asawa niyo. Ano? I trace niyo agad ang lokasyon ng cellphone niya. Uminom ka lang ng pampagana, ay naging ganito ka na. Kaya naman pala na humaling sa iyo si Peiche. Bitawan mo ako. Bitaw. Dahil sa iyo ay iniwan ni Peiche ang kapatid ko, kaya aagawin ko naman ang babae ni Peiche. Ipakikita ko sa kanya kung gaano kasakit ang maagawan ng mahal sa buhay. Kuya, wala ka naman sigurong balak na saktan siya? Hinding-hindi. Madudumihan lang ako kapag hinawakan ko siya. Aba. Huwag kang mag-alala, President Kiao. Kaming dalawa ni Kuya ay siguradong pagsisilbihan ng maigi si Madam Pei ngayong gabi. Tama. Tigil! Bitawan niyo ako. Bitaw.
President Pei, nasa itaas lang po ang asawa niyo. Tara. Bitawan mo ako. Hindi nga nagkamali. Babae ka nga ng pinakamayamang tao. Ang kutis na ito, napakakinis talaga. Tama ka, kuya. Umalis kayo. Hala, kuya. Ikaw. Sekretaryang Kiao. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ako. Umalis ka riyan. Napakadungis mo. Kuya, tingnan mo. Itong balat na hugis puso. Ito ang espesyal na marka ni Singsin. Dapat tandaan mo iyan, ha? Siyempre, tatandaan ko. Sa hinaharap, kahit ano pa ang maging itsura mo, aking kapatid, makikilala kita sa isang tingin lang. Bakit siya mayroong balat na ganyan? Posible kayang jig siya? Jixia, okay ka lang ba? Peiche. Ang init ko. Bakit ang init mo? Halika, uuwi na tayo. Peiche, yung balat na hugis puso sa binti ni Song Zixia, saan ba talaga iyon nanggaling? Wala kang karapatang malaman. Xiao Ye, ipagdasal mo na lang na walang mangyaring masama kay Jixia. Dahil kung hindi, pagbabayaran mo ang iyong kapangahasan, pagsisisihan mo ito habang buhay. Bakit parang napakalaking pagkakataon nito? Ipaalam niyo agad ito. Magpadala ng mas maraming tao para hanapin si Xingxin. Malakas ang kutob ko na si Xingxin ay baka malapit lang sa akin. Kuya, umalis na lang ng ganoon si Song Zixia. Bakit hindi mo man lang siya pinigilan? Tumahimik ka! Masyado na nating nagalit si Pamilyang Pei. At kahit wala pa si Song Zixia, hindi ka magugustuhan ni Peiche. Pinapayuhan kitang sumuko na. Nagawa akong sigawan ni Xiao Ye. President Pei, nalason po ang ginang ng kung ano-anong gamot. Delikado po ang lagay niya ngayon. Pero dahil kapapanganak lang niya, ang tanging paraan ay magsalita ka. Kailangang ilabas ito ng katawan niya ng kusa, pero kailangan ng may makakasama sa tabi niya para kumalma ang lagay niya. Lumabas kayong lahat. Opo. Mainit. Halika, tutulungan kitang magpalamig. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Lumapit ka pa. Wisit, bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko tuwing nahahawakan ko siya? Song Zixia, tingnan mong mabuti kung sino ako. Peiche. Ang katawan mo. Napakalamig. Song Zixia, kapag lumapit ka pa sa akin ng ganyan, hindi ko na ituturing na wala ka sa sarili mo. Kung ganoon, wag mo na akong ituring na wala sa sarili. Sinasadya mo ito. Hindi ka pa ba napapagod? Masyado nang matagal ito. Matagal nang nawala ang epekto ng gamot sa akin. Pagod na.
Napansin ko lang na habang pinapatigil mo ako, lalo akong ayaw tumigil. Ikaw. Wala ka ba talagang katuwiran? Para sa iyo, tinadaan ko lagi sa gawa. Tungkol sa nangyari ngayong araw, naghahanap ng gulo si Pamilyang Kiao, kaya pagbibigyan ko siya. Huwag muna galawin si Kiao Ye. At para naman kay Kiao Yue, dahil mahilig siyang magpainom ng gamot sa iba, ipaparanas ko sa kanya ang matinding pagdurusa. Ang walang hiyang si Song Zixia na iyon, inagaw na nga si Peiche, pati ang kuya ko ay nagawa niyang akitin at lituhin. Talagang napakakapal ng mukha. Ikaw si Kiao Yue, hindi ba? Sino ka ba? Mayuto si Master Pei. Ngayong gabi, ang utang mo sa ginang ay babayaran mo ng may interes. Dalhin siya, Tara. Hindi. Tara na. Sandali. Saan niyo ako dadalhin? Sino ba kayo? Bitawan niyo ako. Bitaw! Pasok. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako. Umalis ka. Lumayas ka. Pa. Nanaginip ka ba ng masama? Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Kagabi? Kahapon? Pasensya na at napagod kita. Mamayang gabi, mag-iingat na ako. Walang hiya ka. Sige na, sige na. Tama ang lahat ng sinasabi mo, Mrs. Bakit pawis na pawis ka? Ano ba ang napanaginipan mo? Napanaginipan ko ang itsura ni Papa bago siya nawala. Master Pei, kahit na sinabi ng mga pulis na aksidente ang pagkawala ni Papa, pakiramdam ko ay may mali talaga. Kung gusto mong paimbestigahan ulit ang tungkol dito, matutulungan kita. Salamat. Siya nga pala, pag-usapan naman natin ang mga masayang bagay. Pumunta ka sa Gene Bank kahapon, di ba? Nakita mo ba ang kuya ko? Kumusta siya? Tungkol sa bagay na iyan, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Bakit si Kiao Ye ang nandoon? Sige, Shinshin, maghintay ka lang dito. Bibilhan ka ni kuya. Gusto kong iparana sa kanya kung gaano kasakit ang maagawan ng mahal sa buhay. Hindi maaari. Hinding-hindi iyan mangyayari. Ang naaalala kong kuya ay mabait at masayahin. Paanong siya si Kiao Ye? Si Kiao Ye, isa siyang tunay na demonyo. Alam kong galit ka sa kanya. Kayang-kaya ni Pamilyang Pei na pabagsakin si Pamilyang Kiao ng napakadali. Pero dahil tungkol ito sa pamilya mo, ayaw kong magsisi ka at sisihin ako balang araw. Kaya gusto ko munang kunin ang opinyon mo. Hindi. Ang kapatid na gaya ni Kiao Ye, hinding-hindi ko mapapatawad at hinding-hindi ko kikilalanin. Sige. Kung ayaw mo siyang kilalanin, huwag. Tutal, hindi lang naman siya ang pamilya mo. Huwag mong kakalimutan, nandito pa kami ni Xiaobao at ang lola. Simula noong pumayag kang pakasalan ako, ang Pamilyang Pei ay magiging tahanan mo na habang buhay. Hindi ba? Opo. Tama ka. Hindi ako nag-iisa. Matagal na. Akong may pamilya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang katotohanan sa aksidente ni Bienan para sa iyo at para rin sa kanya upang mabigyan ito ng katarungan. Xiao Yue? Xiao Yue? Nasaan si Xiao Yue? Young Master Kiao, bakit ka nagmamadali? Kuya. Xiao Yue. Sabi ni Master Pei,
ang mga maruming paraan na yon ay magpaparumi lang sa mga kamay niya. Sa pagkakataong ito, palalampasin muna namin ang buhay niya. Kapag naulit pa ito, Young Master Kiao, maghanda ka na para sa pagkawala niya. Tara na. Kuya, halos mapahamak na ako sa kanila. Kasalanan ito ng walang hiyang si Song Jiksha. Bakit kailangang gawin ito ni Peiche sa akin? Para lang sa babaeng iyon? Tama na. Huwag na muna natin siyang isipin. Kakakuha ko lang ng balita. Ang aksidente ni Songgang ay muling iimbestigahan. Ano? Kuya, anong gagawin ko? Ayokong makulong. Huwag kang mag-alala. Ang anak ni Songgang ay isa lamang estudyanteng walang impluwensya. Kahit pa imbestigahan nila ito, babayaran na lang natin sila para manahimik. Hindi po, kuya. Ang anak ni Songgang ay si Song Jisha pala. Anong sinabi mo? Ang napakahalagang bagay na ito, ngayon mo lang sinabi sa akin. Dati naman ay wala siyang kakampi na gaya ni Pamilyang Pei. At hindi naman siya naghabol noon. Akala ko ay tapos na ang lahat. Kuya, siguradong may natuklasan na siya. Kapag nalaman niyang may kinalaman ako, kuya, siguradong katapusan ko na, kuya. Kaya pala, may sariling ama si Song Jiksha, hindi siya si Shinshin. Nagkataon lang pala ang balat niya. Para sa isang estranghero, napabayaan ko si Xiao Yue. Huwag kang matakot. Dahil gustong manira ni Song Jiksha sa iyo, ako na ang unang tatapos sa kanya. Madam, may masamang nangyari? May masamang nangyari. Anong nangyari, Mama Wang? Kanina lang ay kasama ko si Young Master habang nagpapaaraw sa hardin, pero sa isang iglap lang, nawala na po si Young Master. Ano ang sabi mo? Nawawala si Xiaobao? Madam, may mga tao na po kaming inutusang maghanap. Dahil sandali pa lang ang nakakalipas, siguradong hindi pa siya nakakalayo. Hindi. Kailangang ako mismo ang maghanap. Xiaobao. 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 Kung may kailangan kayo, sa akin nyo gawin. Pakawalan nyo si Xiaobao. Ilang buwan lang tayong hindi nagkita, pero lumaki na agad si Xiaobao at hindi na siya takot sa tao. Halika, Xiaobao. Tawagin mo akong mama. Kiao Yue. Kung may galit ka, sa akin mo ibaling. Huwag mong saktan si Xiaobao. Gusto ko lang namang makipagkumustahan sa inyong mag-ina. Bakit ka kinakabahan? Tingnan mo, ang saya-sayang naglalaro ni Young Master Pei. Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa inyo? Bakit ba ayaw nyo pa rin akong tantanan? Ikaw ang ayaw tumigil. Si Songgang ay isa lamang pilay na magsasaka, walang pera at walang silbi. Dapat lang na mawala na siya. Pero nagpadala ka pa rin ng mga taong mag-iimbestiga sa kasong ito. Song Jiksha, ikaw ang hindi nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay ng payapa. Ang pagkawala ng tatay ko. May kinalaman ka ba roon? Ikaw nga talaga ang may gawa. Hindi mo pa ba alam? Noong oras na iyon, ang pilay mong ama habang nakahandusay sa sariling dugo ay mahigpit na humawak sa bukong-bukong ko at nagmakaawa na iligtas ko siya. Ang itsura niya habang nalalagutan ng hininga, hanggang ngayon ay nadidiri pa rin ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Umalis ka riyan. Totoo pala ang lahat ng mga panaginip ko. Xiao Yue, isa kang kriminal. Xiao Yue, isa kang masamang tao. Hindi kita mapapatawad. Tumahimik ka! Ang kapatid ko na si Kiao Ye ay wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan. Xiao Ye, dahil lang sa kapatid mo, handa ka nang lumampas sa hangganan para sirain ang pamilya ng ibang tao? Ano naman ngayon? Sa mundong ito, bukod kay Kiao Yue, ang buhay ng kahit sino sa paningin ko ay walang kwenta. Kahit patauhan ka ni Pamilyang Pei, hindi ka exempted. Total wala na si Songgang. Isasama na rin kita.
Hindi ba't nag-aalala ka sa pilay mong tatay? Kung ganoon, sumunod ka na sa kanya? Para samahan siya. Kiao Ye, pagbabayarin ka ng tadhana. Iyak ng iyak. Puro ka na lang iyak. Nakakairita. Tapusin na kaya kita. Huwag. Huwag po. Magsalita ka. President Kiao, may balita na mula sa Gene Bank. Nahanap na po namin si Binibining Shinshin. Napakabuti. Nasaan siya? Si Miss Singsin ay nagpalit na ng pagkakakilanlan. Ang mga impormasyon tungkol sa kanya ngayon ay nangangailangan pa ng oras para makuha. Ipapadala ko po agad sa cellphone niyo mamaya. Sige. Sige, napakagandang balita nito. Xiao Yue. Nahanap na si Shinshin. Buhay pa ang tunay kong kapatid. Buhay pa ang tunay kong kapatid. Buhay siya. Butler! Linisin niyo agad ang buong bahay ng maigi. Pumunta kayo at bilhin ang pinakabagong mga bag, relo, at mga gown. Bilhin niyo ang lahat ng iyan para sa akin. Gagamitin ko ang pinakamataas na karangalan para salubungin ang pagbabalik ni Shinshin. Opo, boss. Tingnan mo. Sino ba ang pinarurusahan ngayon? Nahanap ko na ang kapatid ko na matagal nang nawala. Bilang pagdiriwang, bibigyan ko kayo ng batang iyan ng huling pagkakataon. Kuya, paano mangyayari iyon? Pirumahan mo ang kasunduang ito at kakalimutan na ang nangyari kay Songgang. Pagkatapos, isama mo ang batang iyan at lumayas kayo sa lungsod. Huwag na kayong magpapakita sa amin. Palalampasin ko ang buhay mong walang hiya ka. Huwag kang mag-alala, Kiao Ye. Hindi ako pipirma. Ang iyong Shinshin ay hinding-hindi ka kikilalanin. Kung malalaman niya na ang kanyang kuya ay isang taong kumakampi sa kriminal at walang pakialam sa buhay ng iba, paniguradong madidiri lang siya sa iyo. Songzik siya, talagang sinusubukan mo ako. Tumahimik ka. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang kuya, walang hiya ka. Kayong dalawang magkapatid, ang isa ay makasarili at ang isa naman ay kumukonsinti. Kung alam lang ni Shinshin na mayroon siyang pamilyang katulad nyo, kahit wala na siya, hinding-hindi kanya kikilalanin. Tumahimik ka. Sabi ng tumahimik ka. Master Pei, base sa CCTV ng kalsada, nandito po ang ginang at ang batang amo. Tara na. Gusto ko sanang magmalasakit at hayaan kang mabuhay, pero pinili mong dumaan sa mahirap na paraan. Sige, kung ganoon, ikaw at ang batang iyan ay parehong mawawala. Kuya, hintayin mo ako. Bakit ko na naman naiisip si Shinshin? Kuya, ganito na ang nangyayari. Bakit nakatunganga ka pa rin? Bilisan mo at tapusin mo na siya. Tigil. Jixia. Jixia. Pasensya na, huli na ako nang dumating, Zisha. Hindi ba't nagkaroon lang naman siya ng anak sa'yo? Isang hamak na babae lang siya. Karapat-dapat ba na paulit-ulit mong itaya ang buhay mo para sa kanya? Hamak na babae? Kiao-ye, alam mo ba na ang tunay na kapatid na 20 taon mo nang hinahanap na si Kiao Shinshin ay ang mismong hamak na babaeng tinatapakan mo ngayon, si Song Zixia. Hindi ito maaari. Hindi ito posible. Kuya, maayos ka lang ba? Paano nangyari ito? Siya nga talaga si Shinshin. Ano ba ang nagawa ko sa kanya? Doktor, maayos po ba ang asawa at anak ko? Huwag kayong mag-alala, Master Pei. Nagulat lang ng bahagya si Young Master, pero ang inyong asawa ay nagtamo ng malalang sugat at trauma at hindi pa siya nagigising hanggang ngayon.
Nasaan si Xingxin? Kailangan ko siyang makita. May mukha ka pang iharap dito? Pasensya na. Kung alam ko lang na siya si Xingxin, hindi ko magagawa ang mga bagay na iyon. Ipagdasal mo na maging maayos si Zixia dahil kapag may masamang mangyari sa kanya, ipapahamak ko ang buong pamilyang Kiao. Narito ba ang pamilya ni Song Jixia? Gising na ang pasyente. Jixia, huwag kang masyadong gumalaw. Sabi ng doktor ay mahina ka pa, kailangan mong magpahinga. Xingxin, patawad. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Kuya. Patawarin mo na si Kuya, pakiusap. Layas. Wala akong pamilyang katulad mo. Xingxin? Alam ko marami akong pagkukulang sa iyo. At marami rin akong nagawang pagkakamali. Pero ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Dahil sobrang nangulila ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ay babawi ako sa iyo ng husto. Maaari ba? Kiao Ye. Sa totoo lang ay hindi mo naman talaga ako ganoon kamahal. Gusto mo lang punan ang panghihinayang mo noong iwan mo ako. Ang tanging taong mahal mo ay ang sarili mo lang. Umalis ka na. Hindi kita mapapatawad habang buhay. Xiaoye, hindi siya kailanman nagpakababa ng ganito para lang suyuin ako. Song Jixia, inagaw mo na si Pei Che. Pati ang kuya ko ay inagaw mo rin. Maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Kiao Yue, suspek ka sa pagmamaneho ng nakainom, pagtakas sa aksidente, at sa kasong pananakit ng sadyang masaktan. Ngayon ay aarestuhin ka namin ayon sa batas. Hindi maaari. Hindi maaari. Ako ang panganay na anak ng mga pamilyang Kiao. Hindi ako pwedeng hulihin. Hindi ako pwedeng hulihin. Kuya? Kuya, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Kuya. Kiaoye, sa isang panig ay ang tunay mong kapatid, sa kabilang panig naman ay ang kapatid mo sa turing. Ngayon, ano ang pipiliin mo? Pasensya na, Xiao Yue. Tinulungan kitang magtago noon at masyado kitang pinalayaw. Lahat ng iyon ay dahil sa nararamdaman kong pagkakautang kay Xingxin. Pero hindi ko inasahan na ito pala ang makakasakit sa kanya. Hindi ko na hahayaang magpatuloy pa ang pagkakamaling ito. Xiaoye, ilang taon kitang kinilala bilang kuya. Itatapon mo na lang ba ako at pababayaan? Xiaoye, Xiaoye. Xingxin, nahuli na si Xiao Yue? Pwede bang bigyan mo pa si kuya ng pagkakataong makabawi sa iyo? Mula ngayon magpapakabait na ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Ayos ba? Umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa. Zixia, Kailangang magpahinga ni Zixia. Ngayon, layas na. Zixia, Ilayo niyo siya. Zixia, Zixia. Xingxin, Ayos lang. May mga bagay na gusto kong personal na linawin kay Xiaoye. Xingxin, ako. Alam ko. Gusto mong patawarin kita, di ba? Pero ngayon, imposible na yon. May sarili na akong pamilya. Kay pamilyang Pei. Kaya Xiaoye, mula ngayon, mamuhay na lang tayo ng kanya-kanya. Huwag na tayong magkita pang muli. Pangalan? Kiao Yue, Edad? 22.
Matapos naming suriin, nagkasala ka sa pagmamaneho ng nakainom, pagtakas sa krimen, sinadyang pananakit, at iba pang mga kaso. Inaamin mo ba ang lahat ng ito? Inaamin ko. Inaamin ko. Napakabata mo pa para gawin ang mga bagay na ito. Sinasaktan mo lang ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Ngayong nakakulong ka na, nawalan na ng pag-asa si President Kiao. Ang mga shareholder ay wala nang ibang mapagkakatiwalaan kundi ang tunay na tagapagmana, si Kiao Singsin. Kung may konsensya ka pa, ay ipagdasal mong malampasan ni Pamilyang Kiao ang mga pagsubok na ito sa lalong madaling panahon. Si Pamilyang Kiao ay nahanap na ang nawawalang 20 taon na tunay na tagapagmana na si Song Zixia. Ang presidente na si Kiao Group ay nagdesisyong ibigay ang lahat ng shares sa kanya. Song Zixia, inagaw mo ang lahat sa akin. Pagbabayarin kita. Paumanhin po, sir. Masakit po ang tiyan ko. Gusto ko po sanang magbanyo. Song Zixia, magbabayad ka sa akin. Magbayad ka. Mag-ingat ka, Zixia. Kiao Ye. Kiao Ye. Kiao Ye. Kiao Ye. Kuya? Peiche, bilisan mo. Tumawag ka ng doktor. Kuya? Kiao Ye. Alam ko, marami akong nagawang pagkakamali. Dahil din sa sobrang pagpapalayaw, napahamak ko si Xiao Yue. Ang tanging hiling ko lang ay maging masaya habang buhay. Ang kapatid ko. Kiao Ye. Kiao Ye, gumising ka. Kiao Ye. Kuya. Ayon sa ulat, ang huling pagpapaalam sa CEO ng Kiao Group na si Kiao Ye ay natapos na nitong mga nakaraang araw. Ang lahat ng ari-arian ng Kiao Group ay buong mamamana ng anak ng Kiao Group na si Kiao Singsin. Lola, bakit niyo po ako dinala rito? Tumingin ka sa harap at malalaman mo. Bakit nakatayo ka lang dyan? Bilisan mo na. Zixia, tapos na ang lahat ng hindi magagandang nangyari. Pinag-isipan ko itong mabuti. Matagal na tayong magkasama. Pero may utang pa akong formal na proposal sa iyo. Alam ko, na ang nangyari kay Pamilyang Kiao ang nagpapahirap sa kalooban mo. Pero gusto kong sabihin sa iyo na hindi lang dugo ang tanging nagbubuklod sa atin, kundi ang pag-ibig. Kahit na nawalan ka ng mahal sa buhay, kami ni Xiaobao ay habang buhay na poprotekta sa iyo. Pamilyang Pei, ang magiging tahanan at sandigan mo habang buhay. Zixia, papayag ka bang magpakasal sa akin? Oo, payag ako. Napakasaya nito. Napakasaya.